Ito yung delta, malaking kanal na nagsusupply at nagsisilbing drainage system na rin ng mga palaisdaan dito sa bayan ng San Luis at ng mga karatig bayan nito. Ang delta na maaaring dinaraanan ng mga pagong nagmumula sa Nueva Ecija. Dumadaloy sa 8 munisipalidad ng Pampanga. Milyon din po ang pawikan dito. Hindi po daan-daan libo lang. Milyon na ang bilang ng pawikan. Actually, hindi naman talaga sila pawikan, but these are soft-shelled turtles na for some reason nauwi dito sa Pampanga at ngayon ay nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga palaisdaan. Ang lokal na DNR at Municipal Agriculture Office sa lugar ngayon lang din naharap sa ganitong problema. Kasi yan, dahil bago dito, hindi pa namin kabisado. Lalo na kasi siya, yung pwede siyang mag-crawl sa land, ang hirap kontrolin. Maging exotic man siya, maging endemic man siya, kailangan sumunod tayo dun sa batas na nakakasakop dun sa ating wildlife. Okay. Yun na nga yung sinabi kong RA 9147. Okay. So hindi namin masasabi na sabihin dun sa mga tao ngayon na sige patayin nyo dahil Opo. nakakaperwisyo sila. Opo. Hindi ho namin pwedeng ikon yun. Sa paglalakad ko pa sa lugar, nakita ko mismo ang bakas ng mabilis nitong pagpaparami. Tinakuha natin na itlog dito sa butas na nakuha natin kung saan sila naglay na eggs, no? 15 eggs at kung kukumpara natin, halos kasing laki ang isang itlog ng mothballs. Ganun din yung parang pinaka-feel niya. Imagine natin kung ang isang mature female individual soft-shelled turtle ay mangingitlog ng 2 to 5 times a year at ang bawat isa sa kanila ay mangingitlog ng ganito kadami, they can produce up to 16 to 150 individual soft-shelled turtles dito sa lugar. Ayon sa literatura, buwan ng Mayo hanggang Agosto ang kanilang panahon ng pagpaparami. Kaya marahil bayolente ang mga natsyempohan naming eksena. Nagkakagatan ang 2 pagong. Maaari rin daw itong uri ng paglalambingan o foreplay. Habang kinukuha ng aming staff, kinagat rin nito ang aming kamera. Katunayan sa Albay noon, kung saan nagkaroon din ng pagpapadami ng mga soft-shelled turtle sa Boquerin, napabalitang nakakagat nito ang isang magsasaka. Maon talaga yung ano niya, yung pinakangipin, tapos yung ano ko lang, inawakan ko yung ano, yung parang katawan niya, inano ko yung liig niya, ginilit ng kita ko. Ngunit kahit kontrabida man ang dating sa atin ng mga pagong na ito, meron tayong hindi alam sa malungkot rin pala nilang kapalaran. Dahil ang kanilang natural na populasyon sa kanilang tunay na tahanan sa wild ay nauubos na. Kung paano napunta itong mga ganitong turtles dito sa Pilipinas is probably the first reason kung bakit nauubos naman sila sa ibang bansa. Yan ay dahil ginagawa silang pagkain sa mga Chinese restaurant as turtle soup. Vulnerable na ang kanilang status ayon sa International Union for Conservation of Nature or IUCN. Pinaparami o binibreed ang mga soft-shelled turtle na ito sa China para gawing pagkain. Pero meron ding mga nanguhuli mula sa kanilang wild population para sila'y kainin. Sa mga bansa kung saan hindi natural ang mga soft-shelled turtle, itinuturing silang invasive. Gaya na lang sa Pilipinas, kung saan mabilis silang magparami at maaaring maging banta sa mga endemic species. Perhaps yung population ng turtles na ito ay madami, sobrang dami, kaya nakakapinsala sila doon sa pinapalaki naman tilapia ng ating mga kasamahan sa Pampanga. Dahil estranghero sa ating bansa, wala dito ang natural sanang kokontrol sa populasyon ng mga pagong. Dito sa Pilipinas, ang klima natin is all year round, uulan at tag-init lang, hindi sila pumapasok doon sa period ng hibernation. Kaya anong nangyayari, patuloy yung pangingitlog nila at patuloy yung pagdami ng ganitong klaseng mga pagong. Kaya ganun kataas, exponential yung kanilang pagdami.
Wala rin tayong mga raccoons and birds of prey na pwedeng kumain sa kanila at dumagit sa kanila kung sakaling makita sila dahil bagong introduce pa lang sila dito sa lugar. Eventually, after several years, maaaring matutunan na ng mga predators dito na kainin sila at kontrolin ang kanilang population. But until that time, baka malaki na rin ang damage na na-cause nila sa mga tao dito sa paligid. Hindi ito ang unang kaso ng invasive species sa ating bansa. Katunayan, ang tilapiyang sinasalanta ng mga turtles, invasive species mula sa Africa na umuubos ngayon sa ating native na populasyon ng Tawili sa Taal. At kung paano ito susolusyonan, ay matagal ng problema. Ang invasive species ay yung mga hayop na pinapasok sa lugar katulad nito, Laguna de Bayo, sa na hindi naman taga ron. Kung walang kumakain dyan sa hayop na yan at nakakapinsala sa kalusugan ng isang lugar and therefore sa kakayahan ng isang lugar na magbigay ng yung mga isda o kung anumang halaman na hinahanap at ginagamit ng tao. Advice namin ng region na i-assess muna nila yung talagang sitwasyon doon sa area, no? So if the Regional Wildlife Management Committee will consider allowing yung collection ng turtles for direct consumption or trade ng mga tao doon sa area, then the DNR management will really consider any recommendation. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito. Yan ang mahirap. Nag-iisip gumawa ng isa pang mali para ayusin yung mali. Two wrongs nga do not make a right. Hindi naman best, sige, patayin na natin lahat. Di ba? Hindi naman pwedeng ganyan. Dahil nasa ilalim pa lang ng pag-aaral ang mga invasive species sa bansa na katulad ng mga softshell turtles, walang nakikitang iisang solusyon dito. Ang mahalaga ay mapanatili ang balanse sa ecosystem kung saan mas magagampanan ng papel ng bawat isa. Dito, mas magiging napakipakinabang ang bawat nilalang. Ako si Doc Frestresio, Born to be Wild. Dito yung sinasabing beacon of hope ng mga researchers. Isang forested area kung saan napakarami daw mga species ng hayop ang matatagpuan at ang ilan dito ay napaka-endemic lang dito sa Cordillera. May malaki